Hallelujah. Truly, there is joy in the presence of God. Amen po ba? Amen. Sa kabila ng ating mga nararanasan today, the best thing to do is to remain in the presence of God. Amen. Tingnan nyo, kapag kumaawit tayo ng mga papuri, no, tayo'y nare-relax. Bagaman napapagod, hinihingal, but then again, it is for the glory of God. Amen po ba? Amen. So lahat po tayo ay magsama-sama, no, basahin natin dito sa James chapter 4, verses 1 hanggang 3. No? Tingnan natin. Sabi niya is that, saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Tingnan niyo po, hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Okay? Verse 2, ang sabi niya, kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit, kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap. Bakit? Sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Truly, Father God, your word is truth, O God. Salamat, Panginoon, because another Sunday, O God, another message, Lord, na iyong ihahayag sa aming kalagitnaan. Lord, we don't have enough wisdom and understanding and even strength, Lord God, but we believe, Lord, na sa iyong manggagaling yung mga kapahayagan, Lord God. Sa iyong manggagaling yung kaunawaan, yung karunungan, Lord God, yung bawat salita, O Diyos. Source ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin ng bahaging ito ng iyong gawain. Na nung, Panginoon, magkaroon kami ng pagkatakot, Lord, at paggalang, respeto, O Diyos, sa iyong mga salita na may hahayag sa umagang ito. Even your servant, Lord God, this morning, I pray, Lord, kasihan mo po ko ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na spirito, Lord God, na walang anumang mga pangungusap, salita, O God, na magmumula sa iyong lingkod, Lord. Give me, Lord God, this fear, O God, na kung saan habang inihahayag ang iyong mga salita, Lord God, ay makadama po ako ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Salamat at sa umaga pong ito, Diyos, amin pong pinagkakatiwala sa iyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming sama-sama panalangin at ang lahat na nagsasabing makikinig siya sa salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Okay. Kaya nga isang bagay na nais ng Panginoon is that for us to experience yung kapayapaan na dulot ng mga bagay na nagaganap sa ating buhay. Na po? That's why, again, ang title po ng message ni Lord is Silence the Battle in Your Mind. Kasi maraming mga tao ngayon, no, they don't know how to silence or patahimikin yung mga gumugulo sa kanilang isipan. Kung tatanungin natin ang bawat isa, alam nyo, lahat kayo, mayroong mga bumabagabag sa kaisipan nyo. Tama po ba? Tama ba? Bagaman it is not actually a problem na masasabi natin, hindi siya considered as a problem, maring ito'y blessing and yet bumabagabag pa rin yan. Anything, na, usually majority ay talagang binabagabag niya yung ating kaisipan. Tama po ba? Lalo na yung mga problems in life. Tama? Yung mga circumstances. So bumabagabag yan. Sila'y nag-iingay, ibig sabihin, mas naririnig natin sila compared to the presence of God, compared to the voice of God. Ganun yung nangyayari nowadays. No po? At sabi nung iba, it's very natural. Natural ba yon na talagang ang ating kaisipan ay magulo ng magulo? No. Hindi. If we have the fruit of the Holy Spirit, if we have the Holy Spirit, then we have the fruit of the Holy Spirit. Tama po ba? And ano ba yung bunga ng isang banal na Espiritu? Isa sa bunga, that is peace. Ibig sabihin, may kapayapaan. Walang gumugulo sa ating isipan. So this is the most important thing that we need to study, no, today. And gusto ko muna kayong bigyan ng konting overview dito sa ating binasa kanina sa James chapter 4 verses 1 to 3. Baybayin lang natin. Ang sabi niya, balikan natin. Ang sabi niya, saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? And I'd like to read it no, dito sa English version. Ang sabi niya, what causes fights and quarrels among you? Sabi nga gano'n. Don't they come from, sabi niya, desires? Sabi niya, desires
that battle within you? Pwede ba natin tignan sa NIV version? Ang sabi niya, napakaganda kasi, no? What causes, ang sabi niya, kung na dyan tayo, sa English version, meron ba niyan? NIV, what causes fights and quarrels among you? May katanungan. Don't they come from your desires that battle within you? Hindi ba ito yung nagmumula sa mga bagay na nasa loob natin? What is inside our heart? What is inside our mind? Yun ang ibig sabihin. Nakukuha niyo po ba? So, nandirito kasi yon, no? Nandirito yung dahilan ng mga kaguluhan, ng mga pag-aaway, ng mga digmaan. Tingnan niyo yung verse tong sabi niya, you want something, may gusto ka eh. You want something but don't get it. At alam naman natin, majority ng mga tao ganun, pag hindi nila nakuha, yung gusto nila, ay talagang sumasabog yan sa galit. Di ba? Lalo ni mga kabataan ngayon. Tama po ba? Especially nowadays, yung mga kabataan, pag hindi nila nakuha ang gusto nila, talagang nagururmentado yan. Okay? Tingnan natin. Ano sabi niya? But you cannot, you kill and covet. Ibig sabihin, dumarating tayo ngayon sa hindi ka nais-nais na mga bagay. This is what we do. We kill, we covet. But you cannot have, sabi niya, what you want. Ginagawa mo na lahat, pumapatay ka na, or nagnanakaw ka, or nangunguha ka ng mga bagay na hindi sa'yo, and yet, hindi mo pa rin nakukuha. Nakuha niyo po ba? Ngayon, nagsabi niya, tingnan niyo, you quarrel and fight. Ito ngayon yung bunga niya. Nag-aaway tayo, nagkakagulo. You don't have because you do not ask God. Bakit? Kasi nga ito yung pinapakinggan natin kung ano yung gumugulo rito. The battle in our mind, the battle in our hearts, they are raging. No? Talagang sumisiklab, nandoon sa ating kaloob-looban na ito dapat yung maganap sa buhay ko. Kung ano yung gusto ko siyang masusunod. Something like that na sinasabi ng Bible. And then punta tayo sa 3, anong sabi niya? When you ask, you do not receive. Bakit? Because you ask with wrong. Yun pala yun. And madalas pinangahawakan natin Matthew 11:24. Pinangahawakan natin yung mga verses na yan. Yung Mark 11:24 and Matthew 21:22, pinaghahawakan natin yan na kung ano yung hiningi mo, just believe. But you're not asking it with a right heart. We are asking it with a wrong motive. Kaya, kumbaga, humihingi ka ng bagay, para saan? Para saan? Bakit mo pinagpipilitan? No, na nasundin yung laman ng isip mo at laman ng puso mo, na maganap o makuha ang mga bagay na ito, na kung saan sinasabi niya is that, kaya mo lang naman hinihingi yan, dahil meron kang kakaibang dahilan or motibo. Maari gusto mong maging mayabang. Gusto mong magyabang. Ano? Hindi natin malilinglang ang Diyos. Sabi niya, that you may spend what you get on your pleasures. This is it eh. Ito yung gusto mo, kung ano yung magbibigay sa iyo ng pleasure sa sarili mo. And it doesn't praise God on the things that we have as Him. O sa mga bagay na hinihingi natin sa ating Diyos. So may 3 bagay lang tayo, mabilis lang tayo today. No? At akin pong inaaral na ako po ay makapag-preach ng mga around 30 minutes lang. No? Kasi nakikita ko na kung saan, bagaman ang message natin umaabot ng 1 hour sometimes. And that ang mga tao, they're just only staring. They're not listening. Nakatingin lang kayo pero hindi naman talaga nakikinig. No? At dahil sa sobrang ang dami nating napag-aralan, ang nangyayari ngayon, hindi na natin ma-register sa ating kaisipan. I don't know why. Siguro there are some of us, may mga iba sa atin, na may mga ibang bagay na talagang ino-occupy niya yung kaisipan natin. Yung, kumbaga, iba yung laman ng ating kaisipan at only maybe around 20% or 10% lamang ang ina-allocate natin para sa salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba? At tandaan natin, hindi pwedeng magsama yon. Na nandoon yung salita ng Diyos, nandoon yung kapayapaan ng Diyos sa atin, and then naroon din naman yung nagdudulot sa atin ng pangamba, nagdudulot ng kaguluhan sa ating buhay. Hindi po pwede po yon. Nakuha niyo po ba? So, 3 things lang na ating pag-aaralan, how to silence the battle in our mind. And this is so important, no? Pero pumili na lamang ako ng 3 bagay na very basic.
Very basic na lang yung ating pag-aaralan today. No? Sabi rito, for us to silence the battle in our mind, number one, no, if we will go to chapter 4 ng book of James, makikita natin to sa 7. Anong sabi niya? James 4:7, submit, unang-una pa lang, submit yourselves then to God. Napakatindi. Yun ang sinabi niya. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. That is number one. That is the best thing to do. First thing to do is to submit or to humble ourselves to God. Naku niyo po ba? Kaya ibinasa natin kanina kung akit tayo sa James chapter 4 verse 2, no? You want something but you don't get it. You kill, covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. When you ask, do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So, kumbaga, walang pagpapasakop sa Diyos to kundi pagpapasakop sa sariling hangarin. Sa sarili natin. Naku niyo po ba? Walang pagpapasakop sa Diyos. Iisipin natin, i-examine natin yung sarili natin ngayon. Are we really submitting ourselves to God? Tayo ba yung nagpapakumbaba, nagpapasakop ba talaga tayo sa Diyos? Siguro some part of our life, pinapasakop natin sa Diyos. Siguro yung mga difficult things, mga mabibigat na problema. Lord, ikaw nang bahala dyan. Kasi wala ka nang magawa. Pero yung mga kaya mo pa, the things that we can control, o kaya pa natin talagang, sandali lang to, minor lang to. So we do our own way. We do not submit to God. Di na natin sinasabi niya. Ang sabi ng Panginoon, without anything else, ang sabi niya, submit. Direct, no? Very direct. Ang sabi niya, submit yourselves. Do not submit yourselves to yourselves. Submit yourselves. May kadugtong, then to God. Not to ourselves, not to this world, not to Satan, not to your parents, not to everybody, or to anybody. But to submit first to God. Ito yung isang bagay na nakakalimutan natin. Kaya nga, hindi natin magapi yung mga gumugulo sa ating kaisipan, yung mga sumisigaw na problema, mga alalahanin, mga pagkatakot, mga pagdududa sa ating isipan. Bakit? We are not submitting ourselves to God. We are submitting ourselves to our own selves, to ourselves. Kumbaga, nagpapaalipin tayo sa sarili natin. Nagpapaalipin tayo sa mga bagay dito sa mundo. Alipin nila tayo. Instead na we are controlling them, but the world is controlling us. Tingnan natin yung cellphone natin, may mga controls yan. Pero sila yung nagko-control sa atin. Nakukuha po ba? Kaya nga gumugulo ito Gumugulo ito, itong ating isipan at hindi natin mapatahimik yan. And the only way to do, and first thing to do is to submit ourselves to God. Even si Peter, sinabi niya, 1 Peter chapter 5 verse 7, anong sabi niya? Anong sabi niya doon? Anong sabi niya? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Isa kanya muna. Ibigay mo muna sa Kanya. Ipagkaloob mo sa Kanya kung akit tayo sa 6. Humble yourselves. Sabi naman niya sa 6 niyan. Humble yourselves. Therefore, under God's mighty hand. No? Ito tinuturo ng Bible. Sa Diyos muna. Hindi sa atin. Nakuha po ba? You know what? Isang bagay that we need to understand, bakit kailangan magpasako muna sa Diyos? Bakit tayo magpakumbaba sa Kanya? Because first of all, ang sabi ng Ephesians chapter 6, na ang kalaban natin hindi mga flesh and blood, but they are spiritual realm. Wala tayong laban doon. Kailangan kapag tayo lalaban, we must be spiritual. Because ang ating kalaban ay spiritual. Ang mga gumugulo sa ating isipan, mga spiritual yan. Bagaman may tao na gumugulo sa iyo, hindi siya mismo yan kundi the spirit na nasa kanya na nakalaban natin. Nakuha natin, that's why we need to submit, we need to humble ourselves to God. That is isang bagay na gagawin natin. Kumbaga, let us give everything to God. Yung lahat ng mga worries natin, sino may worries ngayon? Lahat naman tayo siguro may worries. Siguro isang bagay na pinapangamba nyo. Sabi ni Pastor, 30 minutes lang, pero parang dating niya is
30 minutes lang and 1 hour. Binaliktad ko lang. Ayaw nyo yung 1 hour and 30 minutes. So, 30 minutes and 1 hour. Okay na ba yan? So, isang bagay, no? Submitting to God is to give everything to God under God's hand. Ibigay natin sa Lord lahat yan. Can we submit it? Kaya mo bang ipagkatiwala sa Lord? Sigurado ka ba? Let us submit everything to God. Every relationship, submit it to God. Every circumstances, submit it to God. Lahat ng mga bagay, no? Ipasakop natin sa Panginoon. Lalo na sa mga bagay na we cannot control. Ang dami kayong mga bagay sa mundo na we cannot control. Yung pagtaas ng gasolina, it is out of our control. Pero ang Diyos, alam naman natin siya, even those extraordinary thing, no? Even those natural thing na wala tayong control, yung ulan, yung hangin, no? Lahat yun, may control lang ating Panginoon doon. And nabasa naman natin yung salita ng Diyos. Tama po ba? Kung tayo nagbabasa ng Bible, makita natin how Jesus controlled the weather, this natural thing. He controlled it, in fact. Kaya nga, masasabi natin na kailangan magpasabit tayo sa Panginoon. Because kung ang mga bagay nito ay kaya niyang kontrolin, what more yung mga bagay na pinagdadaanan natin? Do you believe on that? Na kayang kontrolin ni Lord yan? Kaya niyang baguhin yan, ayusin lahat yan? Do you believe on that? Tandaan natin, even the things that separates us from God. May mga bagay ba sa buhay nyo na talagang gumugulo? Na para bang, Lord, itong bagay nito, gusto kong nasa akin, pero gusto ko ring i-give up. I want it, pero there are times, no, tinatamaan yung aking paglilingkod, tinatamaan yung relationship, tinatamaan yung work, and maraming nagiging, kumbaga, usapin, pagdating sa mga bagay na kung saan isa lang naman dapat ang ating titignan eh. Bagaman it is good, tanungin mo, Lord, ito pang mabuting bagay na ito ay naglalayo sa akin. Ilang naman ang tatanungin mo dyan eh. Naku niyo po ba? May mga bagay ba na naglalayo sa iyo sa Diyos? Yung bang trabaho mo, naglalayo ba kay Lord yan? Yung bang relationship mo ngayon, boyfriend, girlfriend mo, nilalayo ka ba niya kay Lord? Because you did not pray for it. Hindi mo pinasakop sa Lord yan. No? Yung mga pangarap mo ba, naglalayo ba kay Lord yan? Yung mga inaalala mo, iniisip mo ngayon? Yung mga plano mo, future plans mo? No? We need to submit everything to God. Para nang sa ganun, matahimik yung ating kaisipan. Bakit gustong-gusto natin nag-iisip ng higit sa mga bagay na hindi natin kayang isipin? Tandaan natin, ang kaisipan natin, napakalimitado lang ng kaya nitong gawin. Amen po ba? Nakuha niyo po ba, church? So, in fact, kung sasabihin natin, Pastor, ang isip ko kayang umabot ng Amerika, kayang umabot ng Europa. Yes, maybe. Pero still, limited pa rin yon. Tama? Limited pa rin. Kasi yung napoproject lang sa kaisipan natin, yung mga bagay lang na nakikita natin sa TV, and then, dadali natin yung kaisipan natin doon, sa isang lugar na kung saan nakita lang natin sa TV. Kumbaga doon lang naka-base. You're just imagining. Tama? Pero still, limited pa rin ang kaisipan natin. Limited pa rin. Kasi hindi kayang arukin ng kaisipan natin yung third heaven where the place of God is. Hanggang first heaven lang tayo. Naku nyo pa? Yung kayang kitain lang ng mata natin, that is first heaven. And then meron pang second level ng heaven. Mga spiritual realm. And then the third heaven. So hindi natin kayang abutin o arukin ng ating kaisipan yon. And there are things nga, sabihin ko sa inyo, na kung saan yung mga naaabot ng ating kaisipan ay talagang nagpapabagabag, nagpapagulo sa ating kaisipan. Hindi mo ba napapansin niyo kung ano may nakikita mo? Talagang sumisigaw ng gugulo sa iyong puso't kaisipan. Tama ba? Di ba? Sometimes antahitahimik mo lang eh. Pero suddenly, yung kapitbahay mo, napansin mo, may dumarating na napakalaking box at sabi, wow, bagong TV. Na ano ka ngayon? Di ba? Bili ka rin. Bili ka rin. Have you experienced that? Naamoy mo lang yung ulam sa kabilang bahay. Ano kaya yung ulam nila? Nagulo na naman. Parang ang sarap ng ulam nila. Tapos yung ulam mo, parang gusto ko makipagpalit. Well, syempre, nangangamoy eh. Imagine mo, bawang sibuyas pa lang nangangamoy na. Sino nagluluto? Yung bawang sibuyas pa lang, ulam na.
Imagine mo kung ganun yung mindset mo, wag mo nang lagyan. Yun, bawang sibuyas lang, ulamin mo na yon. Yun lang, amoy na eh. Amoy na. Imagine that. So, di ba, marami mga bagay talaga na talagang napapabagabag sa atin or naghihimagsik sa atin, guys. And we need to silence those things in our mind. Ang sarap kayong maging payapa ang kaisipan. Para ngayon, payapa kayo, lagi ako na-amaze sa mga tao talaga na natutulog na nakamulagat yung mata. Imagine mo, makita mo, ay, pero nakamulagat yung mata niya. Sabi niya, pero tulog yun. Sa totoo lang, ako naniniwala, yung nakamulagat, tapos tulog yun. Malalim yung tulog nun. Pero yung nakamulagat mata at, yan, hindi. Pinipigilan yun. Trinay mo, no? Trinay niya, totoo kaya? Okay? So, ang sabi ng Panginoon, Matthew 11:28-29, punta tayo. Alam natin to, no? Pero, again, bagaman alam na natin, ang ganda kasi na to be reminded, no? Every time by the Word of God. Ang sabi niya, Matthew 11:28. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Tingnan niyo kagad yung sinasabi ng Panginoon. If there are troubles, may kabigatan ba? Ang sabi ngayon, lapit kayo. Yung palang sabi niya, sa unang-una sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na, yun yung mga nalulupaypay, mga nanghihina. Sinong nanghihina dito? Nanghihina kayong lahat, bakit? Hindi nyo maitaas. Or, di kayo naligo, malamig. Pastor, pwede bang, kasi naligo ako, hindi, Pastor, wala ka lang katabi. So, sabi niya, lahat kayo na sa akin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Verse 29, let's go to verse 29. Bakit ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaluluwa means our thoughts. Yung ating mga puso. Lapit kayo kay Lord. Alam niyo, isang bagay nakikita ko, maybe God allows these things to happen. Yung mga bagay nito. Because first of all, whether we like it or not, it will come to pass. Ibig sabihin, magaganap yan. Meron akong pinapanood, no? Sinusubaybayan ngayon because I want to share it to you. Maaaring hindi naman kabuuan, pero just a glimpse, no? Kaunti lang, para magkaroon tayo ng idea. No? Na sa Ezekiel 38 and 39, mababasa niyo yun. Kaya sa Bible talagang sasabihin niya, nasaan na ba tayo ngayon? Bakit nangyayari to? So, the Bible will explain it to us. Ezekiel 38 to 39, makikita natin yon. Kaya nga, siguro itong mga bagay na ito ang nagiging dahilan upang nang sa ganon, tayo po ay lumapit at magpakumbaba sa Diyos. And again, ang daming bagay ngayon sa ating mundo na talagang bumabagabag sa ating kaisipan. Kaya pa, can we survive? What if maglalast to ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, who knows? No? Inaalala natin yan. Ngayon pa lang nga, nagre-reklamo na tayo eh. Gulong-gulo na yung ating kaisipan, hindi na nga tayo makatulog eh. Tumataas yung presyo ng gasolina, bumababa yung pananampalataya ng Kristiyano. So nagugulo tayo niyan. Dapat pagsabay na pagtaas ng presyo ng gasolina, itaas din natin ang ating pananampalataya. Amen. Kaya ba yan, church? Because we are submitting ourselves to God. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Submitting to God is, sabing ganon, basahin lang natin sa James chapter 4, baba tayo. Ang sabi niya sa James chapter 4, tingnan niyo po. Sabi niya, nandiyan ba tayo? James chapter 4. Sige, Brother Lance, punta tayo sa James chapter 4. Okay, anong sabi niya dyan? James chapter 4, verse 7, yung kanina binasa natin, sabi niya, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. We cannot resist the devil, hindi natin siya pwedeng suwayin, kundi tayo nakapasakop sa ating Panginoon. Kasi the moment na hindi ka nagpasakop sa Diyos and susuwayin mo si Satan,
Wala kang kakayanan doon. You cannot. Alam mo, iba rin kasi yung meron kang kasama talaga na makapangyarihan. Kaya nga ako, alam nyo po, there are times talaga kapag kasama ko si Brother Edwin, Brother JP, ang yabang ko. Talagang, lumayas kayo dyan. Pero nakaganyan lumakad eh. Di ba? Parang something like that. Kasama mo ang Diyos, nagpasubmit ka sa Kanya, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Nakuha niyo po ba? Kasama ko si Lord. He is the owner of this world, of everything in this world. He has the power, superpower. And then, kahit malit lang ako, talagang, alis kayo dyan. Kasi nakikita nila si Lord. Tama? We cannot resist Satan or resist the devil o yung mga bagay, pag sinabing devil, it's yung mga bagay na nagdi-deceive sa atin. He's a deceiver. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay. So si Satan or the devil, dahil kasama natin si Jesus, nagpasubmit tayo sa Kanya, nagpasakop tayo sa Kanya, at sabi, Lord, akong bahala sa'yo. Ganon katindi yan eh. Akong bahala sa'yo. So napapawi ngayon, kaya very relaxed ka dahil you have Jesus in you, you have God in you, and then, naitataboy mo ngayon yung nagdudulot ng kaguluhan sa'yo. That's how important it is to submit ourselves to God. Nakuha niyo po ba? Amen. So isa pa, sabi niya, verse 8, draw near to God. Submitting to God is hindi lang yung resisting the devil, no? And then, ano pa? Yung paglapit natin sa Diyos, yung let us come near to God. Yung paglapit sa Diyos, hindi lang yung talagang malapit na iniisip lang natin na nakaganyan ka lang, no? Maging unite tayo sa Kanya, maging isa tayo sa Kanya. Yun naman ang sinasabi ng Bible, lang sino mang nakipag-isa. Ito yung ginamit ng Bible, nakipag-isa. One mind, one heart, one spirit. Ganun tayo. Magkaisa lang. Nakuha niyo po ba? Andiyan ka pa ba, church? So isang bagay yon na sinasabi ng Panginoon. Bahagi yon ng pagsasubmit natin sa Diyos. Nakuha? Okay. Naintindihan nyo, pag nagpasubmit, yung kanina sinasabi ko sa inyo is to resist the devil. Ibig sabihin, tinataboy na natin siya, tinatakwil na natin siya kasi nakipag-allegiance na tayo sa Lord. Pangalawa, yung paglapit natin sa Kanya, yung pakikiisa, pagiging katulad niya. Nakuha po ba? And then pangatlo, nandun yung tinatag na self-controlled. Nandyan din yun. Sa James. And even dito po sa 1 Peter chapter 5. No, talagang na sinasabi ng Panginoon ay maging pigilan na natin ngayon sarili natin kasi nagpasubmit na tayo sa Kanya. And let us deny ourselves. Kasi nagpasubmit ka na, nagpasakop ka na, nagpakababa ka na. You have no authority over yourself. Nakuha niyo po ba? Tapos ka na maging hari sa sarili mong buhay. Si Lord Jesus ba yung hari ng iyong buhay o ikaw pa rin yung hari ng buhay mo? Nakakapagod po yun. Na kapag ikaw ang laging nasusunod sa buhay mo. Di ka pa ba napapagod? Lagi mo na lang sinusunod yung sarili mo. Every time. Sabi ng sarili mo, matulog ka. Pagod ka. Next Sunday ka na lang mag-church. Naintindihan ni Lord. Yun ang sinasabi natin sa sarili natin. Which is wrong. Kasi nagpasubmit ka kay Lord, kailangan kontrolado mo yung sarili mo. Sarili o self, hindi ka masusunod sa sarili mo or sa aking buhay. Tama? Kaya ba yan? Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon. But most of all, ito yung ginagawa natin talaga. We live on our own will. Not sa God's will. Nandiyan ka pa ba? Okay, isang bagay na sinasabi ng Panginoon. And then let us stay connected to Him. Bahagi din yun ng submission or being submitted to God. No, yung constant connection sa ating Panginoon. Manatili tayo nakakonect sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mapanalanginin tayo. Let us pray. Nakuha niyo po ba? Yung prayer kasi, it's not just an ordinary thing na binigay sa atin ng Panginoon para lang sambitin natin kung ano yung mga gusto natin, mga kahilingan natin. Hindi lang yun ang prayer kasi medyo na-overuse natin, no? Or na-underrate natin yung panalangin. Na para bang we will just pray kasi may karamdaman ka, may pangangailangan ka, nasa alanganin kang bagay. Hindi ganon. In fact, the Bible clearly says, no, is teaching us about prayer na kung saan kapag masaya ka, pwede mag-pray. Lord, thank you. Di ba?
Grateful ka sa ano yung nangyayari sa iyo. Pwede ka pa rin manalangin. Ang panalangin, hindi lang kapag may sakit, tandaan mo yan. Ang panalangin, hindi lang kapag matutulog ka. Ang panalangin, kahit kagigising mo, mananalangin ka pa rin. Because ang gagawin natin is, if we will start the day, magigising tayo, magpapasubmit ka na kagad sa Diyos. At kapag matatapos na yung araw na atin, yung araw na to, magpapasubmit na naman tayo sa Panginoon. Because, dun sa panahon na tayo natutulog, hindi naman natin kayang panghawakan yan kung ano yung mangyayari in between. Tama? On those nights. Hindi natin alam kung gigising pa ba tayo, we cannot control it. Nakuha niyo po ba? So, it is so important na tayo po'y magpasubmit sa ating Panginoon. Okay? So, pangalawa, ito po, how to silence, again, how to silence battles in our mind. Ito pangalawa, declare God's goodness in your life. Para mapatahimik natin yung mga gumugulo sa ating kaisipan, yung mga paghihimagsik sa ating kaisipan, dapat lagi nating i-declare yung kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung feeling mo pinabayaan ka ni Lord, imagine mo na lang ilang taon ka na ngayon until now. Ginigising ka ni Lord for how many years? Ilang taon na kayo? 20, 21, 22, 5 years old, 50? Sa panahon na yun, ginigising ka ni Lord. Bagaman there are times hindi maganda yung sitwasyon mo, pero the best thing is gumising ka. Tama ba? Mabuti ang Diyos? Amen, yun lang Napakabuti ng Panginoon doon Iisipin ko, Lord, salamat. Kasi isa ako sa pinakamapalad today. Kasi gumising ka today. Nakita mo yung kaaway mo. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Pinakita niya sa iyo yung kaaway mo. Tama po ba? Sinira niya ba yung araw mo nun? Nasira ba yung araw mo dahil nakita mo yung kaaway mo? In reality, totoo, no? Siyempre, kaaway mo yan Yung ex mo, nakita mo. Sasabihin mo, that's my ex. Siyempre, meron kang tanong, why? Sasabihin naman sa'yo, shh, pali, XYZ. Ganyan. Pag ganun lang kasimple. And yet, we must declare God's goodness in our life. Still, na habang may buhay, may pag-asa po yan. Na yung mga walang buhay, wala nang pag-asa yon. Kaya nga huwag sasabihin, itong buhay na to, pahamak, ang pangit ng buhay na to. Baka ang pangit lang yung kaisipan mo, but not the life itself. Amen. Diyan ka ba? Kasi mabuti talaga ang Diyos. Walang hindi mabuting ginawa ang Diyos sa buhay ng tao. Sabi ng Panginoon, whether it is good or bad, sabi ng Panginoon, it is good. Mabuti pa rin. Kaya in the long run, masasabi mo, ay Lord, kaya pala, Diba? Kaya pala, alam ko, sasabihin ko, na Lord, bakit gano'n? Hindi ka naging mabuti sa amin. Naging mahirap kami nung mga kabataan namin. And now, we know. Thank you, kasi hindi kami namuhay doon sa marangya ng mga panahon na yon. Praise God, natuto kami. Nakita namin ngayon yung pag-asenso. Naku niyo po ba? Mas maganda siguro nagmula ka dito patungo sa ganitong estado. Kaysa sa narito ka, bigla kang bumagsak. And yet still, praise God. Kasi sa bawat araw o sa bawat sitwasyon na gaganap sa ating buhay, there is a purpose, there is a learning. Tama po ba? Kailangan lagi nating iisipin, meron tong dahilan. There's a reason for everything kung bakit naganap to. We will always think of God in our life. Yung mga mabubuting bagay na laging ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, last time we read this verse, ang sabi niya, tingnan niyo po, sa Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi niya, finally brothers, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat, papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay nito. Meron ba siya sinabing pangit? Wala, di ba? Ang sinabi ba niya, isipin mo yung nakalipas mo, yung nanakit sa'yo, yung umaway sa'yo, yung nagmura sa'yo, yung hindi nagpautang sa'yo. Sinabi ba niya yun ang isipin? Hindi. Lahat ng mga bagay na dapat nating isipin, mga mabubuti at maganda. Kasi yung mga pangit,
Nakakapagpabagabag yan. Tama po ba? Sabi ko nga, kung titignan natin na ang taas-taas ng gasolina, ma-high blood ka. Talagang, pero sa mga walang sasakyan, it's okay. Tama ba yan? Kaya nga, praise God sa mga walang sasakyan. Pasalamatan mo ang Diyos. Kasi wala kang sasakyan. Tama ba yan? At praise God din sa mga nagpapapayat. Pasalamat ka. Kasi marami ka na makakasama maglakad ngayon. Pasalamat kayo, mataas ang gas. Bakit? Yung mga libutero at libutera. Mananahimik. Tama ba? Ang daming dapat pasalamatan na mabubuti eh. Pasalamat, ngayon lang daw nila nakitang lumuwag ang EDSA. Pasalamat kami, ang bilis ngayon magbiyahe. Yes. Pasalamat yung ating mga kapatid na nasa SM. Bakit? Hindi naman sa ayaw nilang walang bumibili. Pero kasi alam nyo, nakakapagod pag marami bumibili. Tama ba? Siguro mga panalangin nila, sana walang bumili. Walang masyadong pupunta ng mall. Kasi nakatayo yan eh. Hindi, totoo yan. Tingnan natin yung mabubuting bagay. Huwag yung pangit. Kapag yung katabi mo, tignan mo siya, mabuti yan. Maganda yan. Kahit sabi mo, oh, maganda nga, pastor. May hesitation eh. Pero maganda yung katabi mo, tingnan mo. Oh. Tama ba? O, palakpak mo si Lord doon kasi lagi mo lang iisipin, sabi nga sa inyo, may problema ka, isipin mo yung nakatabi mo ngayon. Yung nakatabi ko nung ano, sino ba yun? Diba? Yung nasa likuran ko, sino kaya yun? Yung God's goodness na ginawa ng ating Panginoon. Nakan niyo po ba, church? And I believe, no, everything in our life, if we will look at it as a goodness of God in our life, hindi mangingibabaw yung labanan, no? yung kung ano-ano man yung gumugulo sa ating isipan eh. Hindi mangingibabaw yun eh. Tama? Huwag nating hayaan na i-master ng pagkatakot o pangamba ang ating kaisipan, ang ating puso. Kailangan, ang magmamaster sa ating kaisipan ay yung kabutihan ng Panginoon. Amen po ba yan? Let us always look for the good side of everything. Ganun lang naman kadali yan eh. Para ma-silence yung mga bumabagabag sa atin. Tignan niyo si Jesus. Anong nangyari sa kanya? Yung temptation of Jesus. What happened to him? Di ba gutom siya? Pagod. Uhaw na uhaw. Pero how Jesus silenced the temptation in his life? Di ba? Tinignan pa rin niya yung kabutihan ng Diyos Ama sa kanyang buhay, yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, kung bakit naganap yon. Amen po ba? Bagaman pangit pa rin sa ating nakikita, and yet, we must look at it, that it is also a good thing, no? Na ito'y kalooban ng Panginoon. Alam nyo, isang bagay na dapat nating matutunan, ang nababagabag lang naman kasi, ang dumaranas ng laban, or ng kaguluhan, is yung ating kaluluwa. Porque sabi nga sa inyo, kapag kaluluwa, ibig sabihin yung ating damdamin, yung ating kaisipan. Naku nyo po ba? Okay. Punta tayo na Ephesians chapter 1, verses 3, tingnan natin hanggang 14. Ang haba nito, pero ikakat natin itong verse nito. Hanggang 14 po yan eh. Pero ikakat natin siya. Hanggang dito lang tayo sa verse 10. Okay? Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual blessings. Okay? Kasi ang tao gusto niya, physical blessing. Amen po ba? Kapag ang gusto lang natin is physical blessing, maraming gumugulo rito sa ating kaisipan. Kaya nga, binibigay sa atin ng Panginoon is spiritual. Bakit? Para mapayapa ang ating kaluluwa. Tingnan natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. Verse 4. Tuloy-tuloy tayo, no? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Talagang payapa ang nais niya. Tayo'y itinilaga
sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, we must always think of God's goodness in our life. Tandaan niyo yan. Alam ko, mabuti pa rin ang Panginoon. Lagi mong sasabihin yan. Let us always declare God's goodness in our life. O in our life, in our family. Alam ko, naganap ito kasi mabuti ang Panginoon. Kaya pag sinabi ni Satan, pangit yung nangyari sa'yo ngayon. Hindi na makapagtatapos ng pag-aaral ng mga anak nyo. Hindi mo na mababayaran sa sakyan na yan. Hindi ka nagagaling. Hindi ka na niya mapapatawad. Sa impyerno ka na. Hindi ka napapayat. Hindi ka nagaganda. Ayun ang mga bagay na gumugulo sa ating isipan. Tama po ba? Nakanyo po ba? Hindi ka na-asenso. Okay? Pero makikita natin itong sinasabi ng Bible. Kaya kailangan natin basahin itong part na to. Punta tayo verse 6. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. That's the purpose na ipinagkalob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Verse 7, anong sabi niya? Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Verse 8, na pinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Again, verse 9, na ipinapalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. O verse 10, ano sabi niya? Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, kung babaybayin natin yan, ito lang ang simpleng sinasabi niya. Samahan niyo po ako. Ang sabi niya, and I want you to declare this in your life. Ito po yun. Sa kabila ng mga kaguluhan sa iyong buhay, no, just always remember this. Isipin mo, kapag wala kang taong makita na dadamay sa'yo, kapag down na down ka, kapag lungkot na lungkot ka, kapag hinang-hina ka, kapag nawawalan ka na ng pag-asa, kapag inaalipusta ka, itinataboy ka ng mga tao, ito lang ang gagawin natin. Tingnan niyo po. Sasabihin natin, sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14, this is our identity in Christ. Take note of this. Ito yung identity natin, pagkakakilanlan natin sa harap ng Panginoon. Ang sabi niya, I am forgiven. Kasi ito yung mga bagay na gumugulo sa atin, makasalanan ka. Sinaktan mo yung kapatid mo. Well, itong sinasabi ng Bible, I am forgiven. Pinapapayapa niya yung ating damdamin. Ano pa? I am loved. Lagi mong sasabihin yun, this is the goodness of God in our life. I am forgiven, I am loved, highly favored, I am blessed, I am not a mistake, I am strong, I am redeemed by His blood. God has a purpose in me. He will never leave me nor forsake me. I am fearfully and wonderfully made for the purpose of Him. God is with me and He is for me. Yun ang i-declare mo eh. Panghawakan mo yon. Kasi nandun lagi yung pag-uusig ng kalaban eh. Yung persecution eh. Ginugulo niya yung isip natin eh. Wala ka ng kwentang tao. No! I am loved. Hanggang dyan ka na lang. No! I am highly favored by God. Nakuha niyo po ba? Hindi ka magpapadistract sa mga kaganapan na nasa paligid. Bagaman meron nang nauna sa'yo, magkakasabay kayo nagtapos pero nauna na siya, it's okay. Hindi ibig sabihin na huli ka, ay hindi ka na love ni Lord or hindi, wala na sa iyo favor. Hindi ganun yun. Anong sabi ni Lord? Ang nauuna, nahuli at ang nahuhuli, nauuna. Let us always think of God's goodness in our life. Hindi ko mawala kang tahanan, hindi na mabuti ang Diyos sa iyo. Hindi ko mawala kang sapatos, wala kang bagong damit, hindi na mabuti si Lord sa iyo. Hindi ganun yun. Let us always think of God's goodness in our life. Mabuti ang Diyos at hindi nagbabago ang Diyos. God will remain faithful, God will remain good in our life. Ganun ang ating Panginoon. Ito yung lagi kong iniisip eh. That God is good in my life. Sabi nga, nawalan ako ng trabaho, pero God is good in our life. No?
Lagi natin tignan yung kabutihan ng Panginoon. Alam ko, mabuti ang Panginoon and He allowed these things to happen because God is good all the time. Ganang lagi nating isipin. No? Lagi nating isipin yon. Kasi isa-silence niya ngayon yung mga gumugulo sa isipan natin. Sabi nga, life is not a series of choices. But life is a series of chances. Nakuha niyo po ba? Tingnan natin yung buhay. Bawat buhay ay nagdudulot ng pag-asa yan. Amen po ba? So, it's up to you. Hindi yung pagkagising ko na bukas, or yung gising mo ngayon. It's not just about choices eh. Hindi lang naman yung kapag nakikristo ka, wala ka nang ibang pipiliin kundi si Lord lang. Because in the first place, you already chose God in your life. At kapag Kristiyano ka na, no need for you to choose. Nandoon lang lagi yung chance na binibigay ng Panginoon sa atin. Amen ba yan? Chance to experience the goodness of God in our life. Amen. So, pangatlo, napakadali na lang nito, napakasimple lang nito, para matahimik no, yung mga bumabagabag sa ating kaisipan. Of course, ito yung pinaka-last, worship. Worship. Grabe. Napakasimple lang. Napakasimple lang. Ang laki ng epekto ng music sa tao. Tama ba? Ang laki po ng epekto. May mga studies, and listen to this, baka meron kayong mga kilala. Merong isang tao na may karamdaman, cancer. At doon sa karamdaman niya, napag-aralan ng mga scientists, na kapag siya ay nagpapatugtog, yung cancer cells, medyo nasishaken. Nagano siya, gumagaling unti-unti, lumalaki siya unti-unti. May pag-aaral na ganun because of music. Because ang music po ay galing sa Diyos yan. Kaya lang, nung naghimagsik si Satan, nung nagkaroon ng labanan sa langit, nag-revolt si Satan, si Lucifer ang pangalan niya. Si Lucifer kasi, isa siyang worship leader. Nakanyo na po ba? Hello? Ayun. So usually nga, nagkakaroon talaga ng awayan sa worship team. Dahil mga worship leader sila, gusto nila na maging pastor. Usually ganun. Yung mga ganun talaga. Yung worship team talagang tinitira. Nakuha niyo po ba? Worship team, ibig sabihin yung talagang praise and worship, part of worship team. Madalas may nangyayari dyan. No? So, nadudun din kasi na ipapanganak yung pride. Nakuha. So, makikita natin ngayon na sa panahon na yun, si Lucifer say song leader. So, napakaganda talaga ng worship that time or ng music that time. Kaya lang nung naghimagsik, si Lucifer, yung Lucifer, maganda pa yon, yung ibig sabihin nun, angel, no? And then, pinadala siya rito, so naging Satan na siya, at naging devil. Kasi to deceive, ang gusto talaga niya. Okay, talagang para manlinlang, gumawa ng masama. Ang nangyari ngayon, ginamit niya yung music to infiltrate yung tao para sirain yung kaisipan ng tao. Kaya tingnan nyo, depende kung ano ang kakantahin nyo kapag kayo po ay may pinagdaraanan. Okay po ba? Kaya kapag magsisindi ka ng radyo sa umaga at ang papatugtugin mo kung mga may edad na Eng Gilbert, Tom Jones, yan, makikita nyo, iba yung mood nila. Nako? Hello? Makikita nyo, iba yung mood nila. Kapag may patay, anong pinapatugtog? Hindi kita malilimutan. Di ba? Eh, pwede namang, blessed be your name. Pwede namang ganun eh. Lalo ka lang kasing malulungkot eh. Nakuha nyo po ba? So, napakalaki ng epekto ng music sa kaisipan ng tao, sa buhay ng tao. Nakuha, kaya nga, kapag merong kaguluhan sa ating kaisipan, para manahimik ang gumugulo sa isip mo, kung di ka marunong kumanta, dahil baka lalong magulo lang, pag kumanta ka, pwede ka na mag-worship na hindi ko kumakanta eh. Nakuha po ba? Ito'y babala sa mga sing-tunado. Okay, babala. You can worship without
Sounds. O kaya, pwede ka lang, hallelujah, para may ano ka lang. Yes, Lord. Oh, di ba? Baka kakanta ka pa uli, baka kakantayin mo yung kanina. Sa pakiusap, kasi baka lalo magulo. No, yung imbis na manahimik, baka yung kapitbahay, "Hoy! 2 linggo pa, ay malaraw!" Bakit? Medyo ano ka muna, siyempre, sarilinin mo muna. Alam mo yung boss na yan, para sa'yo lang yan, tsaka sa Lord. Nakuha niyo po ba? Encouragement yan. Alam, pastor, gusto ko eh. Kaya lang tong boss nito para kay Lord lang, tsaka sa akin. Hindi para sa inyo to. May boses na para sa lahat. Nakuha niyo po ba? Okay. So, worship. Papatahimikin niya eh. Yung mga gumugulo sa isip mo eh. Kasi tumatakbo ang mga bad spirit, mga evil spirit, kapag sila nakakarinig ng mga worship songs. Amen po ba yan? Ganun yung nangyari dito sa 1 Samuel chapter 16, verse 23. No, when David plays harp for Saul, yung lyre or harp, yung may strings, tumugtog itong si David para kay Haring Saul. Bakit? Kasi si Haring Saul ay inaalihan ng masamang espiritu that time. So hindi siya mapakali. Gulong-gulong ang kanyang kaisipan. And then, sabi niya, meron ba kayong alam na manunugtog? Sikat na sikat si David as a worshiper. Kaya ang sabi doon, pinatawag si David, pagkatapos pinatugtog si David sa tabi ng hari, at nung tumutugtog si David, of course, si David ay itong pag tumutugtog si David, he is also worshiping God. Tingnan niyo po kapag nagwo-worship tayo, hindi lang ikaw yung naapektuhan na to, kung hanggang saan yung naaabot nung worship, yung sounds. Because music travels through, or sound through air. Nakuha niyo po ba? O, yung music, kaya nakakaabot sa inyo. Yung sounds, kung bakit umabot sa inyo, it travels through air. Nakuha niyo po ba? So, yun yun. So, kung hanggang saan yung aabutin nun, naapektuhan din sila. Kaya napakaganda para yung kapitbahay nyo din, sabi ko nga kahapon, inuwi ko sa bahay yung isang mixer. Inayos ko siya. Papaganahin ko yung malaking speaker. Kasi malapit na ngayong mahal na araw. So, sigurado na naman yan. Tulad kagabi, may concert na naman sa amin. Praise God. Wednesday pa lang, Thursday, nakagawa na tayo ng message. Praise God. Inunahan ko na sila. Kasi ang sabi nila sa akin, hindi po pastor, kasi every Friday, Saturday, Sunday po yan. Okay po. Parang pinalalahanan na kami. So, inunahan ko na ngayon. Ang gagawin ko niyan, magpapatugtog kami praise and worship. Ganyan ang gagawin natin. So, para unahan na naman namin sila. Hindi naman yung nagpapatugtog sila, tutugtog kami. Hindi, unahan na namin sila. Para hindi naman yun, di ba? Baka sabihin, sinasabotahin nyo kami. So, unahan na namin siya. Ganun yung gagawin namin, no? And, in fact, sabi nga, talagang tindi ng ginagawa ng praise and worship. Amen po ba? So, yun ang gagawin natin for us to silence the battle in our mind. Kapag may gumugulo sa isip mo yung bunganga ng misis mo, patugtog ka. Nagra-rap siya, patugtugin mo. Huwag mo sabayan ng rap. Praise and worship lang. Kung hindi ka takot sa asawa mo. Baka takot ka sa asawa mo. Siyempre, pag sinabi niya, patayin mo yan, kundi ko, ipapatayin ko. Mamimili ka nga lang, di ba? Baka bandang huli, may praise and worship, pero nakahiga ka na. Ang sarap nagpe-praise and worship na nakatayo. Amen po ba? Kaysa sa may praise and worship na nakahiga ka. Nakukuha? So, it will silence, no, every battle in our mind. Ganun lang gawin mo, mag-music ka lang. Ang sarap kaya nun, di ba? Music. So, ganun yung gagawin natin. Amen po ba? Anong gagawin natin sa una? First, we will submit ourselves to God. Pangalawa, we will think of God's goodness or declare. We will not just only think of God's goodness, but declare God's goodness, no po, in our life, and then worship. Gusto ko pong sabayan niyo po ako rito, ulitin natin to.
no? Ito yung declare natin today. Ito kasi yung nagrema sa akin, the whole message ni Lord. Let us declare God's goodness. Tayo nga po tayong lahat.